Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas. 1 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services, PBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross. Dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay ikatlong linggo ng buwan ng Agosto. Wow, nasa tatlong linggo na tayo ng Agosto, no? Sir Orly at Mamatet. Nako, 1 linggo na lang. Natatapos na ang August at nag-hello-hello na dyan ang kaibigan nating si Jose Marichan. September na. Okay. At ngayon po, inanyahan po namin kayong makinig sa ating programa at hanggang 4:00 po tayo ng hapon. At napaka-espesyal po ng ating talakayan ngayon. At syempre itong mga oras na to dahil makakasama na po natin maya-maya ang ating host na matagal na po nating na-miss dito sa ating programa. At bago po ang lahat, pasalamatan muna natin ang mga bumubuo ng ating programa. Siyempre mula sa Philippine Broadcasting Service, ang ating direktor na si Director Bong Aportadera, ang ating station manager si Sir Alan Alyanigue, ang ating mga nasa technical side si Sir Oli Lopez at saka si Ma'am Matet Segovia, si Sir Ray Sampang at si Sir Maki. At mula sa Philippine Red Cross, siyempre ang ating chairman CEO Senator Richard J. Gordon, ang ating vice chairman, walang iba po ang ating si Ma'am Cora Alma de Leon at ang ating Secretary General Dr. Gwendolyn Pan at ang mga iba pang Board of Governors po ng Philippine Red Cross, ang mga chapters po natin, Red Cross Youth at mga volunteers. At hindi na po natin patatagalin pa, makakasama na po natin muli dito sa ating programa. Alam niyo po, anniversary episodes po tayo ngayong buwan na to, August. At talaga nga namang dahil August po tayo nagsimula, 18 years na po ang ating programa. Makakasama po natin via Zoom ang nagbabalik po ang ating Vice Chairman, walang iba kundi si Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Ma'am Cora. Welcome back. Yes. Magandang hapon, Edison. At I'm very pleased to be back. At ang unang message natin ay mula kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. na sinulat niya, pinadala sa akin sa text. We praise and thank God for this gift of a new day, Sunday the 20th of August, and let this be our day's prayer for God's healing love. Our Lord of infinite love, mercy and compassion, please prepare me well this day. Hold me in your arms and bless me with your holy word. Lead me to be productive and generous with what I have. Guide me to be righteous, humble and compassionate. Touch me when I'm in doubt and confused. Bless me with your healing love. O God, let all the nations praise you. Amen. I want to greet everyone. I'm glad to be back. At of course, babatiin natin ang ating chairman, Richard J. Gordon, and of course, ang ating Secretary General, Gwendolyn T. Pang. Maraming salamat sa aking pagbabalik at ngayon ay tuloy-tuloy na tayo sa maganda yung ating episode ngayong araw na ito.
Go ahead, Opo, Edison. Ma'am Cora, bago po tayo magsimula, ako po gusto malaman, kamusta na po kayo sa mga oras na to, ma'am? Awa naman ng Diyos, I have been through a surgery at ngayon ay patuloy pa rin. I will still and continue the surgery na ang Therapy. aking tinatawag na therapy mga 3 times a week Opo. for the next month. Pero I'm happy that on a Sunday afternoon, I can give it to Red Cross. Yes po. Ma'am Cora, nung wala po kayo ay talagang humalili po sa atin ang iba po niyong mga kasamang board na sila Governor Jay Halandoni, si Governor Lola Capunan, at saka po to si Governor J. Argalos at si Ma'am Gwen ay nag-host din po siya nung isang beses po na kayo rin po ay nagpapahinga at nagpapagaling, Ma'am Cora. Yes, thank you very much. I'm very happy na talagang wala tayong iwanan dito sa programa nating Kalinga mula sa Red Cross. Opo. Ma'am, ang episode po natin ngayon, kung matatandaan po natin, nung nakaraang pong buwan ng Hulyo, nagkaroon po tayo na napakalakas na bagyo na si Super Typhoon Egay. Naku, talaga nga naman. At talagang ito'y tumama dito sa atin sa Northern Luzon. At nung unang episode po natin ito ay nakapanayam na po natin ang chapters po ng Ilocos Norte at even the Bacolod, Negros Occidental ay nakapanayam natin. Ngayon, yung kabilang parte naman po ng Northern Luzon, ang ating aalamin ano yung mga naging kanilang pagresponde dito sa napakalakas na bagyo. At alam nyo po, ma'am, medyo siyempre kailangan natin tong bigyan pansin dahil yung iba ay medyo akala nila tapos na, pero ang Red Cross nandito pa rin, nagbibigay po ng tulong at inaabot po yung mga taong hindi naaabot ng iba. Correct ka dyan, ano? Kaya nga ginagawa natin ang programang ito para malaman, magkaroon ng ulat saan lugar nangyayari ito para ma-update natin yung mga miyembro ng Red Cross, yung mga tinatawag nating naapektuhan ng mga sakuna na gusto nating malaman anong kinahinatnan nila at gusto natin talaga nating maiulat nila ito sa kanilang mga kani-kanilang lugar. Opo, Go ma'am. ahead. Opo, ma'am, makakasama natin ang administrator po ng Cagayan chapter. Makakasama natin via Zoom si Miss Eileen Torres. Ma'am Eileen, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon Gov Cora, and magandang hapon sa iyo Edison at sa bumubuo ng programa po ninyo, at of course kay Chairman Richard J. Gordon, and of course kay Section Gwendolyn Pang. Magandang hapon po sa lahat. Oh, actually programa natin ito, no? Kaya napakahalaga yung participation all over the country ng lahat ng ating mga chapters. So, ayan, meron ka ng larawan. Napakaganda ng suot mo. Flowery. Yes po. Ayan. Ako medyo madilim, pero aayusin pa natin ito. Sige. Siguro, Simulan niyo na po, magsimula ma'am. ka munang mag-ulat yung ano ang nangyari nung nagkaroon ng sakuna diyan sa inyong lugar. Opo, noong July 26 po, tumama si Typhoon Egay po sa northern part ng Cagayan, kung saan sa Fuga Island po siya ng Aparin naglandfall. So prior to that po is, ang una nating ginagawa sa baba is minimiting po natin ang staff and volunteers. Nag-i-inventory po tayo ng resources para alam po natin ang ating capacity. So after that po, meron din tayong mga naging, dahil sa lakas ng bagyo din po, meron tayong mga evacuation centers na natulungan. So pero hindi naman ho nagtagal kasi isang araw lang bumalik na po yung ating mga evacuees sa kanilang bahay. So 27 in the afternoon, nakabalik na po sila. So kung ating ikukumpara sa mga naranasan po ng Cagayan, gaya ni Typhoon Lawin at Typhoon Ompong tsaka ni Ulysses, itong si Typhoon Egay po ay isa sa mga isa siya sa pinakamahinang typhoon na naranasan ng Cagayan if we are to compare with the three typhoons po na nagdaan noong 2016, 2018, and 2020 po. Oo. I understand na meron kayong staff ngayon na nagpunta sa isang isolated area na
medyo malayo, pero we are hopeful na magkakaroon tayo ng opportunity na marinig o ma-interview siya. Of course, we don't know yet kung kaya. Pero gusto nating maging pagkakataon ito na we will find out what's happening in those areas. Opo, go. Actually, yung team po natin, 5-member team po yun. Ang composition niya, si Christina Palejo po, yung ating CSR-DMS, si Maribel Orhe, yung ating CSR SS Health, yung ating project staff na si Jason Indong, at isa ring project staff ng health si Vanet Viloria, at isang volunteer ng welfare po. So sa ngayon nandun po sila, nagdala po ng mga non-food items sa nasalanta ng Bagyong Egay, at meron din po silang dalang CGIs para sa mga school classrooms na nasalanta po ng bagyo po. So sa ngayon mahirap po kasi yung yung signal po sa sa Calayan Island, kasi kahit sa text nahirapan din po kami ni Tina na makipag-communicate, kasi pag nag-online po siya or nag-message po siya sa amin, ibig sabihin nasa isang area na siya na mataas. So hindi po siya ganun kaganda yung reception ng internet po doon. So usually morning and evening lang po yung ating communication sa kanila. So far ma'am, nakapagbigay na po tayo ng mga ayuda sa iba't ibang lugar sa Calayan Island, na iba't ibang barangay gaya ng Nagilian, Dadao, Balatubat, Babuyan Claro, Dalupiri Island at Minabel. Yan na po yung mga nabigyan natin ng mga ayuda ng non-food items para sa ating mga nasalanta ng bagyo. So ang kinater po natin dito is yung mga nasira po yung mga kabahayan nila. So meron po tayong 242 na household na kinater po ng non-food items. Ito, ang mga binigay po natin ay mga tarpaulin, mosquito nets, plastic mats, jerry cans, hygiene kits, tsaka kitchen set po. Yan po yung buong kabuuan ng non-food items na ating ibinigay. Pero sa ating mga classrooms naman po na nasira, meron po silang daladalang 641 po na CGIs para po sa ating classroom sa Babuyan Claro. Ito po ay para sa Babuyan Claro Integrated School, na kung saan meron po siyang 563 students. Dahil po nung una, nahirapan po tayong kumuha talaga ng report. Ang report po ay nanggaling sa ating 143 na si Sir Bernie, isa pong school teacher po doon. Pero mahirap po talaga yung nung hindi pa po dumarating ang bagyo, medyo okay pa po yung ating communication. Pero nung dumating na, yun na po, pahirapan na po yung pagkuha. So, ang ginawa po ni Mayor Jong Lopez, sumulat po siya kay Chairman Gordon na meron pa pong mga classrooms na kailangan po ng mga CGIs. So hopefully po is matutuganan din po natin ito. Ito ay ang Banwa Pilid Integrated School na meron pong 5 classrooms na nasira na nangangailangan ng 240 CGIs. At meron din po sa Dalupiri Elementary School na may 8 classrooms na estimated number of CGIs na kailangan po is 384. So andun pa po sila ngayon, hopefully by next week. Hindi lang ho natin alam kung anong araw pwede silang bumalik dito. Kasi nangyari po yung bagyo ng July 26 pero nakalayag lang po sila ng August 15. Yeah. Yes po, nung Wednesday lang po. So dahil po sa gale warning na binibigay ng Pag-asa, hindi po tayo makakuha ng clearance sa Coast Guard. So nung August 15 lang po sila nakarating sa Calayan, in which 7 to 8 hours po ang travel by boat going to Calayan, from mainland Cagayan to Calayan Island po. Yung bang Calayan Island, ito yung disputed island na rin between China and the Philippines? I wonder. Hindi ma'am. Hindi po. Iba. Calayan Island, iba ma'am. Calayan Island Iba. is part po yes ma'am, iba po siya. Ang Calayan Island po is part po ng Cagayan. Ang Kalayaan I think is part po ng Palawan po, yung disputed island po natin with China po. Yes po. Maganda din alamin natin yung facts and figures na ganyan kasi para mas maunawaan natin. Pero at ang distansya
gaano katagal bago makarating doon sa area na yon yung ating Actually, team? yes, Sabi mo, ma'am. nakaalis lang sila, obviously, August 15. August 15, O, opo. ay ngayon, August 20 lang tayo. So, likely, mga 5 days pa lang silang nandoon. Yes, ma'am. Opo. So, kailan So, ang likely balik nila? kung matatapos na po nilang kasi kailangan pa kasi hindi lang po sa Calayan, ma'am, yung concentration nila, meron pa po Yes. tayong island na pupuntahan. May isla pa. May mga ibang areas na kailangan puntahan. Kaya nga maganda na marinig natin sila kung di man kaya today ay magkaroon pa ng pagkakataon ano yung nangyari sa kanila sa next week natin para continuing effort natin ay maibabalita natin, maibabahagi sa mga nanonood, ma'am. nakikinig sa atin. Maganda yan, ma'am, para yung kanilang challenges doon, yung experience po nila, Yes. ma-share po nila. Kasi sabi ko nga kay Edison kanina, kung gusto natin na makuha talaga yung first-hand information kung ano yung nangyari at kung ano yung nakita nila sa lugar, kung paano nila ginawa, kung ilang oras talaga yung paglalakbay nila from Calayan to Babuyan, Claro, at least sila po ang makakapagkwento. Kasi kung ako po, medyo may katotohanan naman po, pero iba, limited lang po yung alam ko. Yes. So kung ano lang po yung sinasabi nila na lalayag pa po kami ng 4 na oras po talaga kaya yung kanilang from Calayan to Babuyan, Claro, o mas mahaba pa. So mga ganun, ma'am. So at least doon makikita natin sa susunod na linggo yung magandang talakayan kasi yung 4 o yung 5 miyembro ng Cagayan Red Cross na kasama sa team, ma'am, is makukwento nila kung ano yung nangyari, yung experience po nila sa Calayan kasi this is our first time At saka, providing relief po sa Calayan Island. At saka, ma'am, sana hanga ako sa inyo dahil up to date ka sa balita na yon, sapagkat kapag ang isang serbisyo katulad ng sa Red Cross ay hindi nakarating sa mga lugar na nangangailangan, ay parang palagi ko hindi natin makiklaim na we are always first, always ready, always there. Yun ang mantra natin na sinapuso natin, sinapuso ni Chairman Gordon sa atin, sa lahat ng mga taga-Red Cross. At ang sa aking palagay, sa pag-uulat ng mga nakarating doon, masasabi na nila kung ano mga challenges na hinarap nila doon para makatulong sa mga future na pagsagawa natin ng action sa mga areas na hindi basta-basta nararating. Kaya I'm so pleased na ma-interview ka. Alam niyo, gusto kong malaman ng mga nanonood sa atin, nung ako ay regional director ng DSWD, na-assign ako dyan sa Region 2 ng bali 1 month. At nakita ko ang gagaling ng mga tao dyan, ang babait, at talagang they deserve to be assisted, matulungan sila sa abot ng ating kakayanan para matiyak natin na walang mawawala o pag magkaroon ng sakuna ay narating natin yan lugar, particularly Cagayan. So siguro magkwento ka pa ng mga other activities ninyo bago itong disaster kasi we may be known as disaster area, pero may mga programa pa kayo na talagang isinulong. Alam ko Red Cross 143 is one of them. Ano pa yung mga kasalukuyang activities na ginagawa nyo bukod sa pagtugon sa disaster area na kung sakali dumating sa Cagayan? Patuloy po tayong nagkakandak ng training, ma'am. Hindi po yan nawawala. Yes. So, monthly po yan. Hindi po tayo na-zero. Always meron. Minsan nga, ma'am, puno na ang ating schedule. Minsan nagkukulang na tayo ng araw sa isang buwan kasi sa dami ng ating kinikater. So, nagpapasalamat din po ako sa mga taga-Cagayan kasi tayo po ang kinukuhang provider po ng mga trainings po nila. At patuloy din po tayo sa pagkandak ng bloodletting activities. Hindi po, actually ngayong Friday, Saturday, and
Thursday, Friday, and Saturday, ito po yung naging bloodletting activities po natin. So patuloy po talaga para kahit papaano kung may nangangailangan ng dugo hindi man dito sa Cagayan at may mga nearby provinces na tayong pwedeng tulungan, maaabutan po natin. So hindi po kami nagkukulang. Yes, hindi po kami nag-i-stop para magkaroon tayo ng mga iba't ibang programa or proyekto or activity sa ating sa Cagayan. So yun po, at meron din po tayong patuloy din po tayo sa proyekto ng health, yung sa bakuna po. So isa po tayo sa mga chapter na nabigyan po ng project. So patuloy po tayong tumutulong sa Cagayanos para matugunan yung mga health issues, health problems, kung ano man po ang mga pangangailangan about health po. So, at yun po, patuloy po rin tayong nag-invite or ng mga 143 volunteers, kasi kung wala po tayong 143 gaya doon sa Calayan po, hindi po natin malalaman na ang Babuyan Claro Integrated School pala may 11 classrooms na nasira ang bubong. So sila yung unang nagbigay po sa atin ng number. So kumuha na lang po tayo ng tawag mo din ng record or ng document na nagpapatunay na ito po yung talagang nangyari or ito po yung number ng classrooms na kailangan ng CGIs. At nagpapasalamat din po ako sa local government unit ng Calayan through kay Mayor Jong Llopis, kasi pinangako po niya na ang tawag mo dito, yung transportation cost po ng ating mga goods ay libre or shouldered po ng LGU. Yes, kasi parang mukhang medyo mahal po talaga siya, kasi nabanggit sa akin ni Tina na yung ano yata is more than 100,000 yung pagpapunta pa lang po doon. So malaking tulong po yun sa atin. So at the same time, yung kung nakita po ninyo, kung na-share sa inyo yung mga pictures nila, kung paano ayan, pinapakita po natin. Ayan. Sir? Pinapakita po natin yung mga pictures sa Mamatet, paki-play nga ulit. Kasi yung human chain, kung paano nila i-secure ang ating mga goods para hindi mabasa. Nakita po natin. So nakakatuwa kasi yung spirit ng bayanihan, nakikita natin sa ganitong sitwasyon. Lilima lang po sila. So yung 5 na yun, na doble, na triple po dahil maganda po yung nakikita nilang ibibigay natin at nakita po nila na yung intention po natin ay para sa mga kababayan natin na nasa Calayan Island, na nasa lanta po ng Bagyo. And especially po yung mga estudyante na may dala-dala po silang 641 na CGIs. At kung titingnan niyo po yung ating team, iisa lang po ang lalaki doon, 4 po ang babae. So nakain ng mga babae yung lalaki. Mag-isa lang po niya doon, ma'am. Actually lahat doon mga babae. So kayang-kaya nila. So kahit lilima sila, ma'am, kinakaya at kakayanin nila yung mga challenges doon at ang pagbibigay po ng tulong. Yan po. Oo. I am so proud na alam mo yung mga nangyayari sa iyong lugar, sa Cagayan of course. Pero ang gusto ko din malaman ay gusto ko ding makilala ka ng mga nanonood sa atin. Kasi sino ba, kailan ka ba nag-join ng Red Cross? At ano yung mga challenges na hinarap mo? Kasi ngayon, pinag-uusapan natin ang isang challenge ng disaster na you have to send people, you have a 5-man team na nagpunta dun sa Kalayaan, island, Bale, which is different from yung disputed island ng China. Pero ang gusto kong malaman ngayon ay sa iyong palagay, kailan ka ba nag-join ng Red Cross? Nag-join ako ng Red Cross, ma'am, 1998 as volunteer. 98? Okay. Yes, ma'am, as volunteer. So I'm 51 years old this year. So matagal na, ma'am, 20 plus years na po ako sa Red Cross. So nag-start ako as staff. Volunteer. Volunteer, staff, then eventually nag-OIC, then now the chapter administrator of Cagayan chapter. So pinagbubuti po namin talaga yung aming trabaho. Actually, ma'am, meron na po tayong isang branch ngayon sa Bugay.
malaki po yung building doon. Meron po tayong blood service doon, meron po tayong blood bank doon in which it will cater 287 barangays, 8 munisipyo po ang pwede niyang serbisyohan kasi nasa first district po siya. Ang first district, ma'am, ito ay municipality po ng Gataran, Lalo, Baggao, Camalanyugan, Apari, Bugay, Santa Teresita, Gonzaga, and Santa Ana. Yan po ang possible na i-cater ng ating branch sa Bugay po. So yung mga chapter na yan. Sige po, bro. Ako sa iyo kasi alam mo talaga yung mga lugar na yan. Kaya nga, ang programa na ito, nakalinga mula sa Red Cross, ay naglalayo na ipakilala natin ang lahat ng mga nagsisilbi sa Red Cross, lalo na yung mga chapter administrators, pati na rin yung mga chapter chairman na nagsisilbi sa ating chapters. Dahil I think they are the unsung heroes na katulad mo, nagsimula ka ng 1998, I understand. 1998 ba? Oo. Yes po. And ako naman ay naniniwala ako na malaki ang contribution mo sa area katulad ng Cagayan na masasabi nating hindi naman nakakaangat bilang probinsya talagang, pero malaki ang area na talagang dapat ma-ensure natin ang development ng mga areas na ito. Nung maging chapter simula ka, sabi mo nga, volunteer. Ano nagbunsod sa'yo? Unang-una, ano ba yung napag-aralan mo para ikaw ay maging chapter administrator ng Red Cross? If I may ask. Yes po. Graduate po ako ng Bachelor of Arts, major in English po, and wow. Yes po. At nag-masters din po ako. Unfortunately, hindi ko po siya na-graduate, public ad po. So, nag-30 units po ako. Meron po ako natitirang 6 units. So, yun po ang aking college, ang aking edukasyon na natapos po. Pero sa tingin ko, ma'am, hindi ko po kakayanin. Hindi po namin magagawa ito kung hindi po dahil sa staff and volunteers. Mag-isa ko lang po, ma'am. Kumbaga, isa lang po ako. Kung wala po akong katuwang, wala pong mangyayari sa Philippine Red Cross Cagayan Chapter. So, maraming salamat sa mga board of directors, mga nagdaang chairman, sa mga current board of directors ngayon dahil sila po yung nagbibigay din ng lakas ng loob para ako'y magtrabaho pa at magpursige pa para sa organisasyon po natin. At higit sa lahat sa ating mga staff and volunteers, walang-wala ma'am ako kasi dalawa lang yung kamay ko, and kung silang lahat pag iisahin natin, mas marami sila kaysa sa akin. So, at ina-appreciate ko po din yung ina-appreciate ko yung tulong nila sa akin kasi sinusupport nila kung ano yung mga programa, yung mga activities na pwede nating ibigay sa baba. So yun po, kailangan pong makinig din po ako sa kanila kasi kahit po administrator ako, meron po silang maibibigay na mas magandang idea na babagay at saswak, especially kung sila po ay nasa ground at alam nila kung ano yung sitwasyon. So as long as sabihin nila sa akin kung ano yung mga diskarte at alam kong makakatulong, ganun po ang nangyayari dito. In a very real sense, ang programa natin ang naglalayo to honor the heroes. Sino ba talaga ang nagpapatakbo sa Red Cross on the ground? At ito, hindi natin masasabi na we are always first, always ready, always there. Kapag ang ating chapter administrators are not in keeping with the demands of the times, whether may disaster, and particularly if the province is a poor area, kailangan talaga mag-mobilize ng mga resources para makarating ang serbisyo. Kasi kahit na anong sipag natin, kapag hindi natin napararating ang serbisyo sa mga nangangailangan, ay talagang hindi natin masasabing yung mantra natin na Red Cross is always first, always ready, always there. So siguro ang tanong ko ngayon, kasi mag half hour,
Mag-ano ba tayo? Apo. Change ba tayo? Apo, commercial break muna tayo, Ma'am Cora, para Ma'am Cora, mag-commercial break. Diretso na lang tayo? Hindi, mag-commercial break po na tayo, Ma'am Cora, para pagbalik po, dire-diretso na Stop po. ba tayo? Apo. Mag-commercial break lang tayo, Ma'am. O, sige. Apo, ano lang po kayo, rejoin po kayo sa ating Zoom link na binigay po sa inyo, Ma'am Eileen. Tayo po ay magbabalik po sa mga ilang paalala. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Anya, hindi na maiiwasan ang pagkalat ng iba't ibang impormasyon, lalo na sa internet. Kaya mahalagang matutunan ang pagsala sa mga ito. We must allow everyone to be able to discern for themselves. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Well, let us recognize now there is good information and there's bad information. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Alam niyo ba? Sa maliit na halaga, makakatulong ka na, protektado ka pa. Sa maliit na halaga, maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay din ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership, at Senior Plus Membership. Pumunta sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o bisitahin ang link na ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas sa kalawang bahagdan. Governor Cora, napanood niyo po yung ating promotion para sa membership ng ating... Yes. Pero walang video, hindi lumabas ang video. Pero hindi bale, narinig ko yung audio. Pero siguro ibalik natin, patuloy nating ipaunawa sa mga nanonood ng ating Kalinga mula sa Red Cross, paano maging miyembro at saka paano natin mapalalakas talaga ang membership. Kasi ang buhay natin ay nasa membership na kailangan natin palakasin. Kaya I'm very happy na i-anunsyo yan at dadagdagan pa natin ng pag-anunsyo ng iba't ibang programa ng Red Cross para maunawaan na ang programa nitong Kalinga mula sa Red Cross ay pagpapatuloy na maipaliwanag natin ano yung ating ginagawa sa Red Cross, ano pa yung mga dapat nating gawin, lalo na kapag merong disaster katulad ng iniuulat ng ating chapter administrator sa Cagayan. And she is here. Kaya ang tanong ngayon natin sa kanya in our next half hour, ano yung naging challenges mo simula nang maging chapter administrator ka dito sa Red Cross?
Iba't iba pong challenges ang ating naranasan. So yung unang-una po yung pagre-raise po ng fund. Kasi alam po natin na ito yung ating kailangan na kailangan para tuloy-tuloy ang ating serbisyo sa mamamayan. So ito po yung pinakaunang challenge or pinaka mahirap na challenge sa mga chapter administrators or sa mga chapters po, kasi kailangan nating mag-raise ng fund para sa ating mga iba't ibang services. At of course po yung ating mga volunteers hindi po kasi nagtatagal, o kahit meron ngayon sa susunod na buwan wala na po sila kasi naghahanap po sila ng trabaho. Hindi po kasi permanente ang pagvo-volunteer. Usually pag may magvo-volunteer pa po is weekends lang. So ito yung mga nakikita ko na masyadong challenge. Ito yung mga challenges na kinakaharap ng mga chapters dito sa Pilipinas. Yung pera tsaka yung mga volunteers. Kasi excuse me, ilan lang po ang mga staff po natin. Hindi namin kayang ibigay lahat sa komunidad kung kakami lang po. So kailangan talaga namin ang mga iba't ibang kasama para ipagpatuloy ang serbisyo ng Philippine Red Cross sa komunidad. Yun po. Ang nakikita ko sa mga katulad ninyo na taga riyan din, di ba? You're also from Cagayan, or where are you from? Yes, ma'am. I am from Cagayan po. Oo. Sa akin, napaka-advantageous na yung isang naglilingkod sa Red Cross ay alam ang katotohanan sa kanilang probinsya at alam ang dapat gawin upang may taas ang antas ng buhay ng mga nangangailangan sa kanilang lugar. And I honor you dahil you have joined the Red Cross in 1998, and therefore you are still here and you rose to the rank of chapter administrator. Siguro maganda din tanungin sa iyo, ano yung karanasan sa mga board members, dahil ang mga board members should be the inspiration para mapalakas lalo ang mga chapters. Ano yung karanasan mo? At maybe you can mention kung sino-sino yung inyong mga board members ngayon sa Cagayan para we can honor them as well. Yes, ma'am. Ang ating chapter chairman of the board of directors. Yes, ma'am. Ang ating chairman of the board of directors ngayon is si Honorable Myla Rosario Estinque, yung Tuguegarao City Mayor po. Unfortunately, ma'am, hindi siya nakasama sa atin kasi katatapos lang po ng festival ng Tuguegarao. Fiesta po ng Tuguegarao. So, 9 days po yung activity. Paus po siya. Actually, kasama ko po siya nung Wednesday. Tuesday ng gabi or Wednesday ng gabi. So, wala na akong boses, sabi niya sa akin. So, kanina, trinay ko lang, ma'am, na i-invite din siya kasi kailangan talaga natin dito para kahit pa makashare din siya kung ano yung naging experience niya sa Philippine Red Cross. So, very, very supportive si Mayor Myla sa Philippine Red Cross. Lahat ng request ng Cagayan, wala namang hindi sa kanya as long as kakayanin ng Tuguegarao at kaya niyang ibigay sa atin. At saka ating mga dating mga board of directors na patuloy na sumusuporta kasi si Ma'am Myla, si Mayora ay bago po sa atin ngayon. Pero may mga board of directors po tayo na matagal na ring kasama ng Cagayan chapter sa lahat ng mga pinagdaanan, sa lahat ng mga aktibidades, sa lahat ng mga sakuna. So andyan pa rin sila patuloy at kung minsan kasama natin sila sa pagre-relief. So wala naman po akong masabi sa kanila. Actually, very supportive sila. Kung meron po akong hihilingin, meron akong sasabihin na pang fundraising, wala naman po silang sasabihin hindi pwede. Minomodify lang po nila. Nagdadagdag sila ng magandang ideya kung paano namin gagawin. So ganun po. I think very important na yung ating mga board members become the creative thinkers para mapalawak natin ang ating kapasidad. We cannot rely on kumbaga thinking na hindi natin kaya. Kasi kapag nagsabi yung mga members ng board na
ay mahirap yan. Hindi natin talaga magagawa dahil isipin natin mahirap. Pero with a chapter administrator like you, na you can motivate them, you can inspire them, malaking bagay. Ang paniniwala ko, ang ating radio program ay isa lang means para maikwento natin ano yung ginagawa sa inyong mga lugar. And we will not stop until ma-feature natin yung mga creative ways na nagawa ng ating chapter administrators together with their board members. I am sure meron kang i-highlight, pwedeng i-highlight na mga naging activities ng inyong chapter board na sa palagay mo ay nakatulong para mapalakas ang inyong chapter. Ang pwede ko pong i-share sa inyo na maipagmamalaki po ng Cagayan chapter is dahil din po sa ating isang board of director, nakapagbigay po sila, yung LGU po, si Bugay, ng isang lote, 427 square meters. So, donated na po yun sa Philippine Red Cross Cagayan chapter. Meron na po siyang DOD, pirmado na po din ito ni dating SG Liza. And at yun po, siya rin po yung nakapag-facilitate na magkaroon po tayo ng building. Siya po si Mayor Lloyd ng Bugay. Siya po yung gumawa ng paraan para mapatayuan tayo ng building sa Bugay, in which yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina na makikater po niya yung first district na may 287 barangay. So meron na po tayong building doon. Na po tayo. Bago lang yan, meron na rin po yung mga equipment natin doon para sa blood. Binisita na rin po ng meron na po. Meron na po. Opo. Binisita na rin po ng DOH at meron pong konting lacking document para po makomplete para mabigyan na po tayo ng license to operate. So complete na po. Meron na tayong building. Nandun na po yung mga equipment for the blood. And inaantay na lang po natin na ma-complete namin yung mga documents, lacking documents na kinakailangan ng Department of Health para makapagbigay din po sila ng license to operate or yung authority to operate para sa Bugay branch po. Well, that is one good news, dahil we cannot do very much. Wala tayong lote na paglalagyan ng ating blood service, At the same time, nakita ko din na very important talaga yung mobilization with both the local government, the private sector. And I think membership in the Philippine Red Cross through our campaign, ng ating membership, makatutulong ito para mapalaganap natin ang kakayahan natin with greater fund support. I always say this na the strength of any organization relies on active membership. Number two, yung creative ways to raise money to support the activities. Kasi kahit anong active ninyo, kung hindi din creative to get the necessary funds, ay mahihirapan kayo. Pero judging from yung report na iniulat ngayon, starting from the disaster, na nagpadala talaga kayo ng tao, the 5-man army sa Kalayaan para masuportahan ang programa dun sa lugar na yon at yung support ng Bugay to be able to set up a building, facility doon ay mga good news. So I like to believe that this program is really to honor you, to honor the members of the board, and of course, to ask you, ano yung, kasi na-mention mo, ang 143, we will have to be very strong on this dahil ang iba pag nakatrabaho na, hindi na magbo-volunteer. Pero ako naniniwala na kahit sila may trabaho na, they can devote some of their times to be able to be contributing to volunteerism for the Red Cross. Particularly, and I think membership, kailangan palakasin natin ang membership. Katulad ng ating, I don't know about the youth program,
in Cagayan. Pero I want to stress na mahalagang bata pa lang ay pwede natin silang makuha for membership. What do you think? Opo, ma'am. Actually, may mga RCY po tayo. Yes, Yes. po. Oo. At hindi naman po lahat ng mga nawawalang volunteers, hindi na sila volunteer. Usually, ma'am, pag may trabaho, weekends nakukuha ho natin sila. Mga Yes. holidays nakukuha ho natin sila. Pero Yes. meron talaga din, hindi ho talaga natin maiiwasan na may mga volunteers na May ibang... pupunta po sa ibang lugar para magtrabaho. So, Yes. pero ang alam ko naman kasi may mga naging volunteer tayo, ma'am, na from other places na napunta ng Cagayan, pumupunta rin po silang nagvo-volunteer sa Red Cross. So, ang alam ko kahit wala dito sa Cagayan, pumupunta sa ibang lugar, magvo-volunteer kasi ang sabi nga po nila, a Red Cross volunteer is always a Red Cross volunteer. Kahit saan man mapadpad, kahit saan man matuloy, hahanap ng paraan para mapuntahan at mabisita ang Philippine Red Cross kung nasaan man siya. Yeah, I agree with you. Kaya mahalaga na sana sa mga darating na panahon ay bibigyan natin ng pagkakataon yung mga members ng board ninyo, from the chairman to the members, para makilala din sila at ma-acknowledge sila natin kung ano yung kanilang mga nagagawa. I feel that it's a privilege on my part as vice chairman of the Philippine Red Cross to be able to strengthen the capacity of Philippine Red Cross to reach out to more. At this time, gusto ko ding i-mention our condolences to the member of the IHL, si Ambassador Tirona, Rosalinda Tirona, na member ng IHL na pumanaw na and nailibing nung actually August 15, only this week. Kaya we extend our condolences to her, and I am sure na yung mga ibang members natin, governing board, have all been aware of her passing, and looking forward tayo to strengthening also the IHL committee through our participation. At saka para mapaliwanag natin sa lahat ng ating chapters what IHL is trying to do in the country. So I don't know, Edison, we still have time? Last message na po tayo, Ma'am Cora, para po meron Okay. tayong enough time para sa ating extra. Sige, go ahead. Simulan na natin sa ating chapter later. Unang sa lahat, ma'am, maraming salamat for inviting me again kasi pangalawa ko na po sa inyo. So the last time, I think that was Typhoon Ulysses po. And nung last na nakita po tayo, nung 20... Bayinyal, wala ka ng Bayinyal? Nung 2020, kayo po ang nag-orient ng aming chapter board of directors. Yes. Kasama niyo po si JM. So maraming salamat po at hindi niyo nakakalimutan ang Cagayan chapter. Always po na naimbitahan niyo po sa inyong programa. At of course, ni-invite ko din po ang lahat, hindi man kung ang nakikinig man ay hindi taga-Cagayan or mga taga-Cagayan, mag-volunteer po kayo kasi kailangan po namin ang mga katuwang. Hindi namin kakayanin ang mga serbisyo na kayang ibigay sa community kung wala po yung mga katuwang nating mga volunteers. At maraming salamat sa aming mga board of directors na walang sawang sumusuporta sa Cagayan chapter at sana dadami pa sila. At marami pa sana kaming maging mga kaibigan na handang tumulong, hindi man sila po, kahit hindi sila mag-volunteer na magbigay ng relief. Ang kailangan po natin ngayon is mga kaibigan na pwedeng magbigay ng kanilang resources kasi yun po ang kailangan natin para mas mapadami pa po ang ating matulungan. At yun po, maraming salamat and belated happy birthday po, Gov Cora. Thank you very much. Actually, ang aking birthday, walang celebration. Zoom lang kami with I think about nearly 50 people participating. Pero thank you very much for
sa mga greetings ng ating mga chapter administrators, and looking forward to visiting yung setup nyo sa Bugay na meron kayong bagong building or bagong any new initiative. I would love to visit and I hope I can do that. Pero let it for now. Alam natin na itong Red Cross, kalinga mula sa Red Cross, ay will be every 3 o'clock dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas. Go ahead, Edison. Opo, ang hingin lang po namin kayo ng final message, Governor Cora. At siyempre, papasalamatan natin ang ating guest po ngayong araw na to, si Ma'am Eileen Torres, ang administrator po ng Philippine Red Cross Cagayan Chapter. At siyempre, salamat po sa inyo, ma'am, sa inyong panahon na binigay. At sana po marami po kayong natutunan sa ating programa ngayon. Ma'am Cora, your final message po. Yes, ang final message ko ay magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Kaya kailangan natin ng volunteers, kailangan natin ng suporta sa mga chapters, and certainly looking forward to visiting also the chapters in the future. Maraming salamat at huwag niyong kalimutan na every 3 o'clock ng Sunday ay meron tayo kalinga wala sa Red Cross. Opo, Governor Cora, ang ganda daw po ng banks nyo ngayon. Ang bagong po kayo. Kasi hindi nakakapunta sa parlor, kaya kailangan gumawa na lang ng paraan. Thank you. Opo. At maraming salamat, Ma'am Cora. Actually, meron tayong 15 na nanonood kanina. 15 live viewers tayo sa ating Facebook Live. Kung nais nyo pong mapanood ng ating programa, pati ang replay, mag-follow lang po kayo sa ating Kalinga Hatid na Facebook page. At yan din po ay makikita sa Radyo Pilipinas na Facebook page at saka sa YouTube. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong araw po ng Linggo, August 20. At susunod na po ang pagbabalita hatid po ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ang programa ni Ma'am Bans Fernandez, Pulso ng Pilipino. Oras po ay 8 minuto bago mag alas 4 ng hapon.